ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. At ngayon ako'y papunta na sa iyo. Iniiwan ko na ang sanlibutang ito. Ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paanong ikaw at ako'y iisa, gayon din naman sila'y maging isa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin. Pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila maliban sa taong tiyak na mapapahamak upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ako'y papunta na sa iyo. At sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan pa upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuutan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa sanlibutan kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Kung paanong isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman isinusugo ko sila sa sanlibutan at alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili para sa iyo upang maitalaga rin sila sa katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay pananatili. Napakahirap manatili sa panahon ngayon. Madaling magsimula, pero mahirap magpatuloy. Madaling magmahal, pero mahirap manatiling tapat. Madaling maniwala kapag maayos ang buhay, pero mahirap manatiling matatag kapag dumating ang maraming mga problema. Maraming relasyon ang hindi nagtatagal. Maraming pangarap ang madaling sukuan. Maraming pananampalataya ang unti-unting namamatay dahil sa pagod, sa tukso, mga distractions, at sugat ng buhay. Ang mundo ngayon ay mabilis magpalit ng isip, damdamin at direksyon. Kaya maraming tao ang nawawala hindi dahil masama sila, kundi dahil hindi sila marunong manatili. At yan mismo ang laman ng panalangin ni Jesus sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Bago siya dakpin, bago siya ipako sa krus, bago siya magdanas ng matinding paghihirap, ipinanalangin niya ang kanyang mga alagad. Hindi niya ipinanalangin na alisin sila sa mundo. Hindi niya ipinanalangin na wala silang maranasang problema. Ang ipinanalangin niya ay ito, ingatan mo sila. Di ba't napakaganda po noon? Hindi hiniling ni Jesus na takasan natin ang mundo. Hiniling niyang manatili tayong banal sa gitna ng magulong mundo. Dahil ang tunay na Kristiyano ay hindi yung marunong lang magsimba. Ang tunay na Kristiyano ay yung nananatiling tapat kahit mahirap. Madaling maging mabait kapag mabait din ang tao sa iyo. Madaling manalangin kapag okay ang lahat. Madaling magsabi ng praise the Lord kapag wala kang problema. Pero paano kapag sugatan ka na? Paano kapag paulit-ulit ka nang nabibigo? Paano kapag napapalibutan ka na ng maraming tukso? Paano kapag mag-isa ka na lang na lumalaban sa buhay? Diyan nasusukat ang pananatili. Sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus na ang mga alagad ay nasa mundo ngunit hindi kabilang sa mundo. Napakalalim noon. Nabubuhay tayo sa mundong puno ng galit, pero tinatawag tayong manatiling mapagmahal. Nabubuhay tayo sa mundong puno ng kasinungalingan, pero tinatawag tayong manatiling tapat sa katotohanan. Nabubuhay tayo sa mundong puro ingay at distractions, pero tinatawag tayong manatiling nakatingin sa Diyos. Opo, hindi madali iyon.
Kasi araw-araw mayroong tukso. Araw-araw may pressure. Araw-araw may bagay na gustong humila sa atin papalayo sa Diyos. May tukso ng pera, may tukso ng makamundong pagpapahalaga, validation, may tukso ng bisyo, may tukso ng paglayo sa pananampalataya, may tukso ng pagiging manhid at makasarili. At minsan ang pinakamahirap labanan ay hindi ang tukso sa labas, kundi ang tukso at yung pagod sa loob. May mga taong hindi nagalit sa Diyos, napagod lang. Hindi naman sila masama, nasaktan lang. Hindi naman sila gustong lumayo Unti-unti lang silang nanghina. Kaya napakahalaga ng panalangin ni Jesus ngayon. Dahil ipinapaalala niya na hindi tayo nag-iisang lumalaban upang manatiling tapat. At narito yung isang napakagandang bahagi ng ating ebanghelyo. Sinabi ni Jesus, pabanalin mo sila sa katotohanan. Ibig sabihin, ang pananatili natin sa Diyos ay hindi lamang tungkol sa emosyon. Hindi sapat na feel ko si Lord. Ang tunay na pananatili ay nakaugat sa katotohanan kahit hindi mo feel. At si Kristo ang katotohanan. Sa panahon ngayon, maraming fake news, fake love, fake identity, fake happiness. Maraming tao ang nagpapanggap na okay pero wasak naman pala sa loob. Maraming ngumingiti pero malungkot sa totoong buhay. Maraming successful pero may kulang at kulang pa rin, empty. Kaya ang tanong hindi nakakapit sa katotohanan ay madaling matangay ng mundo. At dito pumapasok ang pinakamagandang sinasabi sa ating ebanghelyo. Habang ipinagdarasal ni Jesus ang kanyang mga alagad, alam niyang hindi magiging perpekto ang mga ito. Alam niyang magkakamali sila, alam niyang matatakot sila, alam niyang may pagkakataong babagsak sila. Pero ipinagdasal pa rin niya sila. At ang ibig sabihin nun, ang dahilan kung bakit tayo nananatili ay hindi dahil malakas tayo, kundi dahil may Diyos na hindi tumitigil kumapit sa atin. May mga pagkakataong gusto na nating bumitaw, di po ba? Yung ayaw na nating magdasal, pagod na tayong magmahal, pagod na tayong umintindi, pagod na tayong lumaban. Pero habang gusto mong bumitaw, si Kristo naman ang mahigpit na kumakapit sa iyo. At baka kaya hanggang ngayon, nandito ka pa rin. Kahit maraming sugat, kahit maraming pagod, maraming luha, ay dahil hindi ka binitiwan ng Diyos. Mga kapatid, ngayong nasa last week of Easter season tayo, ito yung paalala sa atin. Huwag basta sumuko, huwag basta bumitaw, huwag hayaang nakawin ng mundo ang iyong puso. Kapag pagod, manalangin ka pa rin. Kapag sugatan, magmahal ka pa rin. Kapag natatakot, magtiwala ka pa rin. Kapag nadadapa, bumangon ka pa rin. Dahil ang kabanalan ay hindi pagiging perpekto. Ang kabanalan ay pagpiling manatili kay Kristo araw-araw. At ngayong araw na ito, tandaan natin yung salitang pananatili. Manatili sa Diyos. Manatili sa katotohanan. Manatili sa pagmamahal. Manatili ka kahit mahirap. Dahil ang taong nananatili kay Kristo, maaring sugatan, pero hindi mawawala. Mga kapatid, anong mga bagay o tukso na unti-unting humihila sa atin palayo sa Diyos? At paano tayo muling nananatili kay Kristo? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, sa gitna ng magulong mundo, tulungan mo kaming manatili sa iyo. Kapag kami napapagod at natutukso, hawakan mo ang aming puso. Turuan mo kaming maging tapat kahit mahirap at manatiling nakakapit sa iyong katotohanan at pagmamahal araw-araw. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.